talagang ganyan. Parang minsan madalas, minsan may nahihiya, pero sa akin kasi parang, 'di ba, masakit pakinggan pero parang ordinaryo na. Kasi sa dami ng naghahari-harian sa daan, local government official, hindi naman natin nilalahat. Kumbaga, sa dami ng may poder sa Pilipinas, hindi na ako nagugulat pag nakakarinig ako ng ganyan. Pero yung the fact na isinara yung buong traffic yata, temporarily sa Commonwealth, was that unusual given the standards or realities na nakakasanayan na naman talaga natin sa mga kalye? Oo, very unusual yan. Yung tawag natin dyan, yung stop and go. 'Di ba? Yung stop and go method. Usually, ginagamit yan kapag meron tayong mga bisita, may mga foreign dignitaries, may mga heads of state. Kasi, dahil na rin dun sa, sabihin na lang natin dun sa pagmimiron ko sa mga nakatrabaho ko sa gobyerno. Pagdating sa security, ihiwalay muna natin yung mga lokal na opisyal natin saka yung mga bisita, yung mga foreign dignitaries and heads of state. Kasama yan doon sa considerations pagdating sa security kasi kapag nakatigil ang isang sasakyan, mas mataas ang risk na may mangyaring hindi maganda, o 'di ba, or ma-jeopardize ang safety ng isang bisita. So kung dun sa mga nanonood sa atin at nakikinig, baka may mga nakasabay na kayong ganyan. Minsan magugulat kayo, lalabas yung security sa kotse. Tapos magfo-form ng perimeter kapag nakastop. So, kasama yan. So, kumbaga, the longer that a person stays in, kumbaga, parang sitting duck ang tawag natin dyan. Diba? Mas mahirap tamaan ang moving target. So, first and foremost, security lagi ang consideration dyan. Pero kung hindi naman, pero meron din tayong mga bisita na alam naman natin na talagang nakakainit ng ulo ang traffic sa Metro Manila. Pag may mga malalaking conference, binibigyan natin sila ng kortesiya na hindi na sila maipit dun sa ganung traffic. Naalala natin yan noong 2015, di ba? Nung nag-host ang Pilipinas ng APEC Leaders Summit bandang November. And 21 heads of economies ang dumating sa Pilipinas at ang kanilang mga delegasyon. So, isa yon sa mga courtesy na ine-extend natin para makapunta sila ng hindi sila maliliit doon sa mga engagement nila kasi alam nating mahalaga ang mga pinag-uusapan nila. Ngayon, ihiwalay natin yung mga ordinaryong opisyal na who go about their way, papasok sa opisina, may pupuntahang function. Normally, kapag ang isang opisyal ay may privilege, yung opisyal na yun, dapat iniisip din. Hindi porket available sa iyo yung privilege, dapat mong i-take advantage. Diba? And we've seen many high government officials who choose not to avail of that privilege. Wow, okay. Maganda yung binanggit mo, no? So, hindi porke available yung privilege sa isang government official, you're supposed to take advantage of it, no? I think you're one of those, no? Public officials sa mga panahon na yan who actually didn't make use of that privilege, no? Although pwede naman, tama ba? Pwede naman garapalin? Oo, syempre, lahat naman ng bagay pwede mong garapalin kapag ginusto mo or medyo talagang wala kang pasintabi dun sa mga constituents mo. Pero syempre, babalansihin mo rin naman yon kung medyo may konti kang konsensya, iisipin mo na, sandali, ito ba yung, marami kasi yan nabanggit mo yung nung 2010, yung wangwang, no wangwang policy ni yung dating Pangulong Noynoy Aquino. Tingin ko nag-resonate yung ganung approach kasi yung wangwang hindi lang naman sa daan yan Yung wangwang makita mo rin yan sa airport, 'di ba? Haba-haba ng pila sa immigration, may sisingit isang buong barangay kasi kesyo si ganito. Basta mo, kukuha kang NBI clearance, biglang may hahawi kasi may papasok. Marami tayong, I think, yung mga ordinaryong mamamayan na kikita nila yung mga ganyang pagkakataon. So, again, ulitin ko, hindi porket, syempre ang trade-off kasi natin sa isang public servant,
na ginagawa nila yung trabaho para sa bayan. Ideally, hindi ko sinasabing lahat. Meron tayong binibigay sa kanila na mga kortesiya para gumaan ang trabaho nila. Pero hindi naman ibig sabihin, again, na nandyan yung pribileyo, dapat mo namang garapalin, di ba? Isang naalala ko pa dyan, ito talaga, no? Pero hindi pa siya senador ng panahon na ito. Papunta ako sa Trinoma before, sakay ako ng aking Mercedes-Benz. Joke lang, wala akong Mercedes-Benz. Okay. Dumating ako sa Trinoma, may nakita akong bumaba sa taxi sa harap ko. Nakilala ko kung sino. Siyempre, hindi naman ako lumapit. Di man tayo papansin, no? Si Risa Ontiveros. Sabi ko, nag-taxi, ordinary taxi, Hindi yung grab na ano. Yung talagang, yung pinapara mo, tapos bumaba siya kasama yung mga anak niya. And I think, yun lang, may binili yata somewhere of course, sa Trinoma. So, yung mga ganong, ganong pagkakataon, it seems like a rarity dito sa Philippines, no? Kasi I don't know whether you agree with me, no? May mga pagkakataon na yung mga politiko natin nagko-commute, pero as a political stunt, hindi pong gusto maranasan yung buhay sa MRT, pero may kasamang, tawag dito, yung mga information officers, tapos sasakay ng hindi naman rush hour, tapos parang ginagawa nilang novelty. PR lang. PR, astang turista, no? Naalala ko may isang poging public official dati sumakay pa ng jeep, no? Tapos biglang nag-viral yung quote-unquote. Hindi ko yata maalala yun. Maalala mo yan. Meron naman tayong mga, syempre hindi na lang nababalita kasi kumbaga, alam mo naman, mas mabilis ang masamang balita kaysa dun sa maganda. And to give naman credit where credit is due, meron ako mga kilalang dating cabinet secretary na walang bodyguard, na yung isa pa nga nakisakay sa PNP na nakamotor kasi traffic, so malilate siya. Meron din senador. Sino yan? Hindi ako nagkakamali, si Secretary Cesar Purisima ng DOF dati. Malilate siya, pupunta siya ng palasyo, sobrang traffic daw sa may nagtahan. Nakisakay siya dun sa isang PNP na nakapwesto doon. Hindi rin ako nagkakamali, bago pa maging senador, si Senator Grace po, papunta siya ng oath-taking niya as MTRCB chair, na traffic din si Chair Grace nung panahon na yon. Ayun, ganun din. May nakita siyang hagad, nakiusap siya. So sinakay siya ng hagad hanggang palasyo. Pero ang hindi natin talaga nakikita madalas yung mga matataas na opisyal sa gobyerno, yung they commute regularly, no? Kasi ang pangit din ng public transportation system natin Ang nangyari nga, ito, siguro, observation ko to, no? Obviously, totoo to, no? Punta kayo dito yung mga nanonood sa atin, no? Punta sila dyan sa Batasan, tsaka sa Senado. In particular sa Batasan, pag tinanong niyo yung parking lot dyan ng mga congressmen, parang showroom ng mga SUV. Pagandahan. Diba? Lalo pag SONA. Talagang out on full display. Pero isang factor yon na hindi tulad sa ibang developed countries na napakaganda ng kanilang public transportation at reliable. Meron pa ngang mga prime minister na nagbibisikleta papunta ng parliament. So unfortunately, hindi yun ang realidad sa Pilipinas. So minsan, binibigyan natin ng konting espasyo, lalo yung talagang mga high government officials na hindi rin kumbaga efficient para sa trabaho nila yung mag-commute. O di kaya, mataas din ang security risk kapag makita mo sila na nagko-commute. Hindi rin natin masabi. Yung mga ganyang bagay, meron din naman tayo dapat na mga konting espasyo para sa mga ganong factor. Okay. Bago natin tuloy yung tanungan, yung conversation, meron kaya tang fan dito. Kanina, sabi ni Seven Samurai, may bago raw siyang crush. Ikaw yon. Tapos, kilala mo ba to? Alan German. Mukhang meron tayong Aleman na viewer ngayon. No? Ay, alam mo, sikat yan. Sikat yan si Alan German. Oo, German. Sikat yan. Magaling na persuasion specialist yan. Pero marunong siya mag-Tagalog, no? Mukhang AI lang ba to? Tinranslate. Sabi niya, grabe naman, akala ko si Catherine Bernardo yung guest mo. Pa-fansign naman. Ayan. Nako, Mr. Herman. Herman ba German? Alan German. Good evening, Sir Alan. Ayun. Sir Alan German, ha? Okay. Alan German. Sige. Dito ba, eto medyo, hindi rin malinaw sa maraming tao to, no? Sino ba talaga yung dapat binibigyan lang ng courtesy?
sa kalye. Kasi alam naman natin, 'di ba, marami tayong mga public officials na talagang busy at ginagawa yung kanilang mandato o trabaho. And of course, kawawa naman sila at tayo by extension kung mauubos yung oras nila sa trapiko, no? Sa traffic Mm. congestion. So meron bang ganung Mm. rule kung sino lang yung pwedeng mabigyan ng courtesy? Unfortunately kasi wala. Wala tayong nakaset na protocol na kung sino ba yung mga officials na entitled na sabihin nating magpatigil ng trapiko for 30 minutes kasi dadaan sila. Unfortunately, wala. In my experience, yung ganyan is usually a conversation between the president and yung group commander ng PSG. Kasi syempre, again, hindi porket may privilege ka, eh kailangan mong i-exercise or i-avail. Diba? So, in the time of President Aquino, he was very adamant about not causing traffic or not making traffic worse. So, pero syempre, may input ang PSG commander dyan. Sasabihin, sir, alam naman nating delikado kapag matagal kayong nakatenga ng nakatigil. 'Di ba? So it was a compromise conversation then, and I expect that every president has that same conversation with their PSG commander. Oh, pero obviously pag presidente dapat merong courtesy ano. Actually dapat nga Mm. requirement niya kasi pangulo 'yan, no. Pero yung Mm. VP ba covered diyan? Senate President, House Speaker, Chief Justice? Sa akin, yung ako opinion ko 'to kasi again walang protocol eh. Sa akin entitled naman, 'di ba? Pero again nandun na si incumbent 'yun kung paano nila i-exercise. And I'll give you an example. Si Pinoy nun, ang rule niya is kailangan tumitigil tayo sa stoplight. Hindi tayo pwedeng nagra-run ng red light kasi napakapangit nga namang tingnan. Pero syempre, ang sinasabi ng PSG, sir, hindi ho pwedeng matagal kayong nakatigil. So ang naging compromise nila is 1 hour before yung dadaanan na ruta ni Pinoy noon, magde-deploy na ng mga enforcers para hatakin yung traffic to make sure na hindi papatigilin ha. Hatak, hindi ko alam paano ba. Hatak kasi ang tawag namin yun eh, yung para pabilisin mo yung traffic, i-decongest mo yung daan. Kasi alam natin, lalo sa Manila, marami dyan yung mga nakapark na tricycle, na jeep, na bus, di ba? Na lalo maliliit ang kalye. So, yun yung naging compromise nila na ihatakin niyo yung traffic, i-decongest nyo, tapos saka dadaan nang hindi kailangang patigilin yung ibang motorista na gumagamit naman ng kalye. So in essence, share. Diba? Hindi lang siya yung nagbe-benepisyo, pati yung mga nakakasabay na sa kalye.